Isang pagpalang araw sa ating mga masisigasig na mag-aaral ng grade 11. Bilang bahagi naman ng ating strengthened senior high school curriculum, ngayon ay tatalakayin naman natin ang ikatlong leksyon sa unang termino sa mabisang komunikasyon. At ngayong araw, ang ating pag-aaralan sa ating talakayan ay tungkol sa pagtalakay sa tekstong pasalita, pasulat at multimodal. At ang ating layunin pang pagkatuto ay natutukoy ang katangian ng tekstong pasalita, ng pasulat at multimodal. Ikalawa ay naiuri ang iba't ibang halimbawa ayon sa uri ng teksto. Katlo ay napahahalagahan ang kahalagahan ng wastong paggamit ng tekstong pasalita, pasulat at multimodal sa epektibong pakikipagkomunikasyon. Sa ating talakayan, mayroon tayong tatlong uri ng teksto. Unang-una ay tekstong pasulat. Ikalawa ay tekstong pasalita. Katlo ay tekstong multimodal. At ang nasa unang listahan natin ay tungkol sa tekstong pasalita. Ito raw ay tumutukoy sa mga anyo ng komunikasyon na ginagamit sa pagsasalita o pagkikipag-usap ng direkta sa pamamagitan ng bibig. Kadalasan ginagamit ito sa talumpati, pakikipagpanayam, diskusyon o karaniwang pag-uusap. Ang pasalitang wika ay ginagamit sa interpersonal na komunikasyon at nangangailangan ng pagkikipag-ugnayan ng harapan. At ang mga katangian naman nito ay gumagamit ng boses o pananalita, napakikinggan ng tagapakinig, o maaari may ekspresyon ng mukha at galaw ng katawan. Kaya sabi dito raw na sa tekstong pasalita, ito ay bahagi ng interpersonal na komunikasyon. Ibig sabihin, ang interpersonal ay pagkikipag-ugnayan sa ibang tao. Kaya kadalasan ginagamit natin bilang pakikipagkomunika sa ibang tao ay ang tekstong pasalita. Diba? Nagsasalita tayo upang lubos na may parating sa ating kausap kung ano ang laman ng ating kalooban. Ang mga halimbawa raw nito ay talumpati, debate, panayam, podcast, balita sa radyo, at pag-uulat. Yan ang tekstong pasulat. Ito naman ang tekstong pasulat ay ito raw ay paraan ng pagpapahayag ng ideya sa anyong nakasulat na teksto, tulad ng liham, salaysay, ulat o akdang pampanitikan. Wala itong sabayang interaksyon kaya dapat malinaw at organisadong ideya. Ang tekstong pasulat ay nangangailangan ng mas maingat na struktura at gamit ang wika dahil hindi agad makakakuha ng tugon mula sa mambabasa. Ang mga katangian nito ay gumagamit ng nakasulat na salita, binabasa ng mambabasa, maaaring nakalimbag o digital. Alam ba ninyo kung bakit na sabi dito ay nangangailangan ng mas maingat na struktura at gamit ng wika dahil hindi raw maagad makakuha ng tugon mula sa mambabasa? Bakit kaya ito nabanggit dito? Kasi nga, ito ay mga impormasyon na nakatala sa isang papel o digital man. Ibig sabihin, ito ay nakatala, ito ay nakasulat. Kaya, diba yung nagsulat o yung may akda niyan ay hindi agad-agad makakuha o makapagbibigay ng tugon. Halimbawa sa sulat na sanaysay, 'di ba? Kapag hindi maayos ang istruktura at may napansin ang mambabasa na hindi luwas nila ito maunawaan. Halimbawa ganoon, hindi agad-agad, hindi naman nakapagsasalita ang papel, 'di ba? Hindi naman ganoon. Kaya kailangan na maging wasto, detalyado o maayos ang istruktura at naunawaan ng mga mambabasa. Kaya naman naunawaan po? Okay. Naman, yun yung mga halimbawa ng tekstong pasulat. Sanaysay, liham, nobela, tula, maikling kwento, at artikulo. Sunod naman sa ating listahan ay tekstong multimodal. Tekstong multimodal ay uri ng teksto na pinagsasama ang dalawa o iba't pang anyo ng komunikasyon, gaya ng wika, larawan, tunog, kilos, at galaw upang maghatid ng mensahe. Kadalasan ginagamit ito sa digital media tulad ng videos. Ang mga katangian dito ay pinagsasama ang iba't ibang medium, mas nakakaakit at mas madaling maunawaan kung magamit ang higit sa isang paraan ng komunikasyon. Alam ba ninyo, class, ang pagkakaiba nito ng tekstong multimodal sa dalawang nauna na, kapag ikinumbina ang tekstong pasulat
pasalita o iba pang anyo ng komunikasyon, matatawag natin itong tekstong multimodal. Ano po, yan tatandaan. Isa o higit pang kombinasyon ng anyo ng komunikasyon ay tekstong multimodal. Naunawaan po? Halimbawa dito ay infographic, poster, comics, blog, PowerPoint presentation, Facebook post na may larawan at caption, TikTok educational video. Sa infographic makikita natin na ang larawan at ilang salita upang magpahayag ng isang impormasyon. Ano po, sa poster naman ay isang larawan. Pero kapag nakita natin ito, minsan may nakukuha tayong sariling interpretasyon dito, nagbibigay daan upang maipahayag ang impormasyon o kwento sa likod ng larawan. Sa comics, may larawan ito at may dialogo. Sa vlog naman, may tao nagsasalita. Sa video, at may mga larawan tayong nakikita. Ano po, lalong-lalo sa TikTok education video, kung saan kung pamilyar naman kayo sa This is Lance, di ba? Yun yung pinaka-popular na vlogger ngayon. At bilang pagbubuod, uri ng teksto, pasalita, pasulat at multimodal. Pangunahing medium ng pasalita ay boses. Halimbawa ay talumpati, podcast o sermon. Ang medium, kapag sinabi medium, ito yung paraan o anyo ng pakikipagkomunika. Maaring ang medium ay mayaring tulad sa lengguwahe o wika. Yan naman, pangunahing medium o ginagamit sa pakikipagkomunika sa pasalita ay ang boses. Ano po? Kalawa ay pasulat. Pangunahing medium naman dito ay nakasulat na salita o naitalang salita. Ano po? Halimbawa dito ay liham, sanaysay o artikulo. Katlo ay multimodal. Pinagsamang teksto, larawan, tunog at video. Halimbawa dito ay infographic, video, poster. Ano po? Tandaan po na ang pasalita ay ginagamitan ng boses, pasulat ay ginagamitan ng naitalang salita. Ang multimodal ay kombinasyon ng iba't ibang anyo ng isa o higit pang anyo ng komunikasyon. Halimbawa, kinumbina ang pasalita at pasulat, tawag na ito ay multimodal. Ngayon, diyan nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat po sa pakikipagkinig at nawa'y pagpalain kayo ng may kapal sa araw-araw niyong buhay. Patuloy lang po sa pag-aaral upang lubos na makamit natin ang pagkakaroon ng mabisang komunikasyon. Paalam at maraming salamat.